Yan, tapos patutunugin ng isa. Dahil 0 yung unang number natin, ihintay na lang na uli natin siyang tumunog. Tapos input tayo ng kasunod. 4, 5, 6. Every time na magbibip siya, tsaka tayo mag-i-input ng number. Tama yung activation, magbibip siya ng dalawa. Pagka gumana yung zero, tapos pwede mo na siyang i-turn yung shutter. Tapos isang ano lang, di ba? Isang ganun lang. Oo. Pagka nalimutan yung key, Pe-press hold po. press hold. Oo, tapos iintayin mong umilaw. Pagka umilaw na siya, pe-press natin ang isa para tumunog, mag-beep. Tapos kasunod ng beep, kung ang number mo ay 0, hindi ka na, iintayin mo na uli yung kasunod na beep. Pero kung number 1 siya, mag-input ka ng 1. Tutulak mo siya isang beses. Dahil po ito ay 0, kaya inintay na lang natin yung beep. Pag-activate naman po, pass po ng seat, tapos yung I, ignition. Tapos dito po sa lever niya, ang activation po ng starter natin ay left lever lang. Double click po, kasi yung isang click ay para sa stoplight lang. Yung isa pang click ay para sa activation ng starter. Isang click lang. Pagka isang click lang po, dalawa po kasi yan eh. Pag isang click lang po, stoplight lang po yung pagaganahin. Dapat po, dalawang click siya. Sa dalawa. Dinig naman po siya every time mong pe-press kayo naman. Tapos, nakapatay muna siya. Oo, nakapatay po. Kahit po Naka-set. yan, di nakaupo tayo. Kailangan po nating turn muna ito pa kanan. Tapos press natin yung lever, dalawang click. Tapos start button. Signal lights. Play hazard. High and low. Ito pong idling stop, ayayin na lang po muna natin siya kumaandar. Hintayin natin ng minute para ma-reach niya yung normal operating temperature niya. Check natin kung gumagana. Yun na lang po. Kasi ito naman sir sa kanyang code, ito po ay may oras lang na activation. Kapag ka siya ay inactivate mo, tapos ginamit mo, within 3 minutes magde-deactivate na siya. Automatic. Kasi hindi po agad siya na-deactivate kapag inactivate mo na. Okay. Iintayin mo pa siyang mag-deactivate. Pero kung gusto mo na pagkatapos mong gamitin, de-deactivate mo na agad, press hold mo lang po para sa deactivation. Yan po, deactivated na yan. Kahit po pindutin ulit natin at try nating buhayin, hindi na siya mag-open. Okay. For safety. Pag i-activate po natin, ulitin natin, press hold, tayo nating umilaw, patunogin natin. Dahil 0, hindi tayo mag-i-input, hintayin natin yung sunod na tunog. Saka pwede na tayo mag-input ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos every time na mag-bip po, yun na yung input natin ng number. Sa remote naman, ganun din. Sa remote po, hindi. Basta lumapit ka lang, pipihitin mo na lang po. Yan po, yun ang activation na. Pag di-deactivate, press hold. Press hold na. So yan kaya po. Okay na po tayo dito sa code. Ngayon, ito naman po ang i-ano natin. Itong emergency seat key. Ito naman po, sinasalpak lang dito. Meron naman siyang guide. Meron din dito. Pasok lang natin dyan. Tapos, press down lang.
Bubukas na yung latch natin. Ayan po, isa pa. Ayan. May cover ba ito? Meron po, ito po, hawak ko. Ay, ba? Okay. Ayan. Ito po yung function ng ating emergency key para sa seat latch. Itong fuel, tsaka... Para po sa tangke. Ayan po, fuel. Ito. automatic na siya. Pag bukas po, magpapagas, meron po tayong cap catch. Okay. Para hindi mo na hawak-hawak kasi ito Oo. kasi grip. Yan. Yan siya. Tapos, sarap. Ito naman po sa bangko naman. Yan po sinasabi ko pagka namatay siya ng automatic. Hindi siya na, bubuksan. pipindot. Kapag naka ano siya, pag naka dito. Basta po namatay yung ating shutter ng nakatapat sa seat and Mm. fuel, mabubuksan pa rin. yan. Okay. Kaya dapat po talaga ganyan. Yan. Hindi na. Dahil enough ko na talaga, hindi na siya. Tapos dito naman po sa remote, meron tayong dalawang klase ng answer back. Yung answer back na may tunog at may ilaw, pagka po naka-activate, kulay green po siya. Yan. Pagka po din-activate, press hold lang. Tapos ilaw na lang po yung answer back natin. Ito po ay kahit malayo ang answer back, hindi lang po 2 meter or 3 meter. Kahit po mas malayo. Meron po kami tinest hanggang dun sa kabila, siguro mga 30-40 meters. Abot pa rin ng receiver. Oh, malayo pala. Ito naman po yun. Press hold lang po ito para mag-turn green at turn light yung ilaw na to. As yung answer back natin ngayon, ito naman po yung red light na ito, yan ay sa indication ng alarm. Kasi ito kasi nasan ba yung kanyang receiver. Yan, may alarm siya. Pag nagalaw yung kanyang mismong receiver nitong ating sa remote, siya, pagka papatay naman po, yun, either hintay natin yung ilang segundo na yun na tumunog siya, or pindutin na lang natin yun. Yun po. Lagi pong active yung alarm niyan. Kahit patay siya na. kahit i-deactivate nito, basta laging active yun. Ito naman po yung sa sa keypad, activation of deactivation. Ito po pag naka-red, kahit malapit ka, hindi mo mapapagana. Basta po naka-red yung tsurang susi. Deactivated po siya. Extra safety na din po. Lalo pag nalilimatan. Yan yung red. Yun po yung red. Pag pin-resolve mo, green, activated na po. Press hold po, deactivate. Press hold, activate. Ngayon din po dito sa answer back. Press hold lang. Dahil mag-red, deactivated na po yung answer back natin. Wala na yung tunog. Ilaw na lang siya. Yan. Yan, okay na tayo dito sa remote. Ito naman po, ito yung adjustable. Pinupul lang po pa side yung dalawang lever natin around para may taas natin. Hila lang. Tapos baba. Yung iba po nagpapapalit ng mas malaki visor. Para mas mataas po yung sako. Para po pag umuulan, hindi masyado. Yun nga lang po, malaki po yung hydrant na tatama. Malaki po sa makina yun. Tapos, dito po sa ating panel, dito tayo sa pag tayo po ay magsiset ng oras, magsiset po tayo ng oras, tulad yan, naiset ko na po ito. Pero, pag magsiset, ipe-presolve po natin yung dalawang switch sa tabi. Tapos, pwede po natin i-set kung 12 hours. Ito muna. Pwede natin i-set kung 12 hour or 24.
Ito naman pong toggle. Kapang bago lang. Pag 24 po, yung universal ano ng gamit ng oras, mga ito naman 12 hour, ito yung kadalasan dito sa Pilipinas. Then start na ulit kasi pag 24 hours, kaya pag binago natin ito, yan din po dito sa oras. Ito naman po pag-adjust ng sa minuto, up and down naman po yan. Yung sa ibang model po kasi namin, puro pataas lang. Ito pwede mo ibaba. Taas. Hindi ka na mahirapan mag-reset. Okay. Sa panel ano naman po, yung display niya, pwede mong i-dimmer, pwede mong i-brighten naman yung kanyang screen. Yan po ina-adjust din. Makikita yung temperature. Ano lang po yun, outside temperature lang po yun, hindi yun sa makina. Ambient lang po yun, ambient. Yan po, adjustable yung ating display. Pwede natin i-dim, pwede natin i-brighten. Pagkagabi, ayaw mo nang nasusulo na display, naiirita ka, pwede mo pong ibaba. Tigil ka lang saglit. Pero kung magaling ka naman mag-multitask habang umaandar ka, nakanipi ka sa kalsada, makita mo na yan. Gumagana rin naman siya kahit umaandar. Kaya po. Tapos, ito po yung ambient temperature. Yan po ay labas. Yung temperature natin ngayon dito sa labas, so 28 degrees Celsius yan. Ito po yung ating battery voltage, 12.3 dahil currently naka-open yung ilaw natin, hindi siya umaandar. Pero pag pinaandar po natin siya, dapat tataas siya ng hanggang 14. Dahil kung mababa yung charging voltage natin kanina, ngayong buhay na siya, tataas na siya. Maximum po ng 14.4, 14.5, lumalaro siya. Pagka bumaba na siya ng... Pagka bumaba po, basta hindi bababa ng 12.5 or 12, mapapa-start niya pa siya. Pero pag bumaba na siya ng 12, hindi nakakayanin. Sa 12 po, kaya pa magpa-start. Pangailang buwan niya? Hindi naman po siya, yung iba namin release, napapatambak pa, umabot na, meron kaming release 155, DB 150. Parang 2 years, 2.5 na. Okay. Yung battery, same pa rin. Ang iwasan nyo lang po, malimutan siyang buhay. Lalo na pag buhay ito, buhay na agad nito. Yun lang pong iwasan. Tapos ito naman po, average fuel consumption, yan naman po ay ano lang siya kasi hindi pa naman tayo tumatakbo. Actually, wala pa naman pong rating yung ating trip meter. Kaya ang average fuel consumption natin, iba pa rin po yung reading. Tulad nito, 11.6. Pero kung magkakameron na tayo ng reading dito sa ating odometer, saka dun sa ating trip meter, tataas pa po yan. Yan po nababago. Yan na po yung idling stop natin. So, nag-activate na siya ngayon. Ito naman po purpose ng idling stop. Pagka nasa traffic kayo, automatic siyang mamamatay. Ano makikita yung idling? Ito po. Okay. Tapos pag naka-switch on po ito yung kanyang idling stop na switch. Pagka po naka-off, hindi siya gagana. Ang purpose naman po niyan, pag naka-traffic ka, pag gusto mo nang umandar, twist mo na lang yung lever. Hindi mo na kailangan Okay. Kumbaga, ito yung tayo po ulit natin mag-activate. Halimbawa, simulate natin yung traffic. Yan, tumigil ako. Gusto ko nang umandar kasi go na yung traffic natin. Twist na lang akong throttle, diretso na rin yung andar. Nagkukusa sa mamatay, tapos pwede mo Yun na na po yung pinaka fuel saving niya, feature niya kapag sa traffic. Okay. If ever naman po na hindi nyo nagagamitin or ayaw nyo siyang gamitin dahil dito naman sa lugar natin ay hindi naman nagka-traffic na sobra-sobra, pwede po natin i-off na lang. Ngayon naman po dahil in-off natin yan, pag bubuhayin natin yan, pupush na ulit tayo ng lever. Yung Normal na start key. Pero kung i-on natin at mag-activate siya, automatic yan. Traction control naman po ito. Habol ko na lang din. Ito naman po yung HSTC, Honda Selectable Torque Control.
naka-on siya. On siya ngayon. HSTC. Pwede naman po natin baguhin yan. Preso lang po natin yung right button natin para mag-off. Ang purpose naman po ng traction control is para ma-sense niya kung sabay pa ba yung ikot ng gulong natin sa harap at likod. Yung po kasi traction control, ang sinesense niya yung pagdulas ng gulong sa likod. O kaya maalin man sa harap. Kasi yung sa harap po, sa ABS naman. Yung sa likod, yung pagdulas naman po ng gulong sa likod, pag naka-on yung traction control natin, masisense niya, ang gagawin niya naman po, ikakatok niya yung supply or pipigilan niya yung ano ng packet. Para hindi magtuloy-tuloy yung ikot ng gulong. Hindi ka mga matumba na. Sana sir, kasi minsan sobrang bilis kahit pa may traction control ka, kung nasa kurbada ka naman or mabuhangin ka, hindi mo rin makukontrol. Ito, mas ano siya sa mga tuwid kasi madali niyang masisensyo. Pero kung ayaw mo naman sir, yun nga, may option ka, kaya nga ano siya, selectable, pwede mong i-off. I-press lang yun. Press mo lang yung drive. Basta itatapat mo lang siya dyan sa HSTC. Meron pala ABS, tapos HSTC. Tapos yan, kung alisin mo na siya dyan sa option ng HSTC, ito lang yung ano mo. I-press mo lang yung ating right button. So yun po, HSTC, total, yung odometer natin, kung ilan na ba yung tinakbo natin, kung ano ba tayo takbo na ng 1,000, 2,000 lalabas dyan. Tapos dito po magkano yung trip A natin every time na bubiyahe tayo. Stop and go. Magre-rating po. ano nag-uga? Tambutso. Normal yung coating yun masusunod. Lalo ngayon nakatigil. So yan po, trip A. Dahil hindi naman po tayo nag-ano, parehas po rating. Trip A, trip B. Ito po, yung trip A or trip B, yan po ay nare-remove. At nadidelete natin yung record na yan. Pe-press hold mo lang din yung right na button. Tatapat mo lang siya sa either, select mo lang yung trip A yung trip B. Pwede mo siyang ipagkumpara. Okay. Kung Kasi ilan? dito, meron ding average fuel consumption para sa A. Pero dahil tinanggal natin yung B, wala na siyang record. Okay. Para sa fuel consumption natin sa B. Ibig sabihin nun sir, kung halimbawa kayo nagbiyahe, mula Lokban to Gumaka, yun yung sinet ko yung aking trip A, siniro ko yung trip A ko. Tapos magre-record na yun siyempre, halimbawa tulad yan, nag-record na yung trip dito. Tapos ngayon, pauwi na ako. Or iba naman ang pupuntahan ko. Say, Gumaka to Albay naman. Siset ko naman ngayon si trip B. Yun naman ang gagamitin ko ngayon dahil nakasiro siya. Kaya yung siselect ko. So pag biyahe ko, yung reading ng ano natin, trip B, yun yung lalabas. Maano natin yung average fuel consumption natin dun sa buong biyahe. Tapos, kung ilang kilometro ba? Halimbawa, naka 400 kilometers tayo, tapos nag-average tayo ng 40-45 kilometers per liter. Makukumplit na natin. Gusto mo natin sa gas. ilang kilometer, isang kilometro ilang... Meron po kaming nakukuha mga ADB 150 ngayon yung dati nag-average ng 50, 51, 54. Kaya pa nila. Sa normal riding lang yon. Ngayon, yung iba namin sa 160, 45 higher. Wala pa naman po ako nakita na yung mas matakaw pa dito. Hindi pa naman ako nakapag service ng mas matakaw pa dito sa 40. Below 40. Hindi pa naman. Kaya po yung ating total. Wala pa. Hindi pa tayo nakakatakbo na tayo. Kailan natin siya palabas ng 1 kilometer. Yung gulong niya, walang gano'n. Ilan po? Wala po. Pagka naman sir yan ay tampax lang, hindi kaya sumuha yun. Yung ano niya, yung pressure niya, hindi ba nakikita dito? Hindi po. Yun sir ay pwede mo yun ay cellphone, bluetooth, tapos bibili ka ng yung tire cap. Okay. Kasi yung bluetooth na sa cellphone, doon mo na malalaman yun sa gulong. Kasi yung sa mga 4 wheels, meron na yun, parang standard na yun ngayon. Ilan dapat yung ano niya? Ang pressure niya? May nakalagay naman dyan sir, 29 sa harap, 33 sa likod. Yun naman si 33 sa likod, yun ay either may angkas ka or wala.
0.3 hindi nagalaw dahil lang sa nakaset natin kanina may 0.6. So, total mo lang. So ngayon, kung tatanggalin natin siya parehas, 3A, tapos yung ating 3P, magsisiro na ulit tayo sa average yung sa natin. Ito naman po, sa elapsed A, elapsed B, oras yan. Oras naman ang measure niya. Yung oras ng biyahe mo sa 3A at oras ng biyahe mo sa 3P. Dito po. Dito naman yung sa gitna. Lahat po ng option. Yung ABS po, dapat yan mawawala pagka tumakbo na tayo above 10 kilometers hanggang 30 kilometers. Dapat mawala na po. Yung ilaw. Pag hindi na wala. Pag hindi nawala po, may issue. Okay. Dapat po nakalatag parehas ng tulong. Kasi pag nakalutang po isa, talaga siya. Same din po sa third. Kailangan mo malaki yun. Pag lang po nakalaban siya, ito po yung na basta lang na malapit lang dito. Diba? Yan. Tapos na natin. Sa instant po, hindi kayo makakapagbuhay kung naka-instant bago ka malimutan. Oo nga pala. Ito po, pag naka-instant, hindi kayo mabubuhay. Kahit pa yan ay nakailaw na. Pag na-retract na po natin sa instant, alin tayo? Yan. Tapos, kapag ka maglo-long ride po, ano na lang po, parang habit na lang na check natin yung ating coolant. Meron po siya dito side hole o inspection hole para sa ating coolant reservoir. Okay. Dito po meron siya side. Paano ang pag ano niya? Check lang sir, kita naman dyan, kulay green yung ating coolant. Makikita naman sa kanya. O kaya, kung talagang hindi mo maaninag, tapat ka ng ilaw dito. Yung sinag ng ilaw na nanggagaling dito sa likod, tatama dito sa reservoir. Anong kulay niya? Green. Green. Okay. Pero naman po dyan nakalagay na minimum at maximum na range. Tapos isa pa po, yung last na natin, yung ating oil change, tsaka yung gasolina. Sa gasolina po ang gamit namin, pinakamataas na po kasi sa kanyang simula siya sa 85 to 93. Ngayon gamit po namin, parang ito ay ano bang ano na gas dyan? Anong octane rating? 91. Hindi, mataas na po kasi yung 91. Yung unleaded na regular, yung green lang. Sapat na po yan kasi automatic. Mainit ang makina pag paint kasi. Ilan ng okay na po? 85 po. Wala namang 85 sa Pilipinas eh. Kumbaga ang pinaglalaroan lang natin ng octane rating dito ay 91 to 95. Maliban na po yung iba na hindi naman na natin pwedeng salin yung 87 to 100. Hindi naman na po applicable yun. Or hindi na siya advisable na gamitin sa ganito kasi yung makina natin automatic, laging constant ang ikot, mainit. Kahit pa sabihin meron siyang cooling system, masyado na pong mainit yung matataas na octane rating. Unleaded lang siya. Unleaded po na regular. Yung lead lang. Ano bang ano yun? 91 yun? 90, ang ano po dito sa Pilipinas ay 91 to 93 regular pa eh. Depende sa gasolinahan. Alam ko ang regular na PDT 93. Regular po na PDT 93. Unleaded lagi. Unleaded po na regular. Kasi yung pula naman natin unleaded din. Kaya lang special na siya. Pagtaas na yung octane. Pag yung coolant nag-negative, paano gagawin mo na? Pag yung coolant naman po ay bumaba sa minimum, gagawin po natin, magsasalin lang tayo. Ito po, itong kanyang footboard, itong rubber, natatanggal naman yan. Ma-access natin yung refill cap dito. Ito, sinusungkit lang po. Tapos pag nasungkit natin, open na, may cap lang na rubber, pop up lang natin, tapos pwede na tayong magsalin, mag-add. Basta hindi lang po siya naubos ng sagad, kasi once na maubos po yun ng sagad, either meron siyang leak, or matagal na nagamit, tapos
Siyempre, yun ang nagbabawas. Tubig lang. Dahil ano po yan eh, tubig pa rin yan eh, nag-evaporate pa rin. Yan, dadagdagan natin. Pero pagka po naubos, talaga siya dyan sa reserve, ngayon po mangyayari, mag-check na tayo sa mismong radiator. Kung nabawasan din. If ever naman na hindi nabawasan sa mismong radiator, doon lang tayo sa reserve magsasali. Sa radiator naman, paano, Meron po yung 3 volt na 8mm sa, tapos dito, dalawa, meron pa isa dito sa medyo loob. 3 volt lang po yan na 8mm. Tapos ito na po yung cup nya, pagbubukas 10mm. Bit lang po ay pakaliwa pagbubuksan. Tapos ma-check na po natin kung hindi naman siya nabawasan. Kung hindi siya nabawasan, doon na lang tayo magsalin sa reserve. Oh. Yung reserve lang pupunta na. Yan na lang. Kahit di ka na magsalin doon sa radiator. Kasi kakainin naman na yun. Ihigop naman po yan once a minute. Taas ng temp. Ngayon kasi pag taas ng temp sa radiator, susukan niya sa reserve. Ngayon, sukan niya sa reserve, pag lamig, ibabalik niya ulit sa ating radiator. Ngayon naman po, yung ating oil change. So dito po sa motor, papakita ko na rin. Ang oil change indicator niya ay 1,000 talaga. Yung first oil change. Ayan, 1,000 po talaga. Nakalagay na yan. Preset na yan, 1,000. Tapos ngayon po, nakapag-change oil na kayo ng 1,000. Ang susunod na kasi na interval niyan, pagka tinanggal ko yung 1,000 na yan, or niremove ko na siya, binamp ko na siya dahil nag-change oil na tayo 1,000. Susunod na, every 6,000 na. Kaya masyado po yung mahaba. So, ang advice po namin sa customer namin, every 1,500 or 2,000 maximum per oil change. Hindi na po kami nagpabasa doon sa buwan. Kasi mahirap basihan yung buwan tapos ilang ka nag-bilang ng buwan. Ilan ang maintenance ano yan? Ilang buwan ang maintenance dito? Yung pre-service coupon po, 3. Equivalent nun sa first change oil, 1,000 una. Babalta natin doon, engine oil, gear oil, unang-una. Tapos yung pangalawa po, ang capacity ng coupon natin, basta 2,000 to 7,000. Tapos, or 6,000. Yung pangatlong coupon, 6,000 to 12,000. Pero hindi naman po pwede mangyari. 10,000, kahit nga 10,000, hindi pa rin pwede. Masyado mahaba eh. Mga 1,000, hindi pa dumano. Pagbalik pa after 1 year. Ayun sir, wala naman pong problema eh. Basta pagbalik nyo, dahil matagal siya magsisit, na hindi naman okay lang kung bubuhayin nyo. Bubuhay naman to. Pero kung matagal siya magsisit at hindi napapanda, ayun, magpapalit agad ng langis kahit hindi nyo nagagamit. Kasi nagsisettle lahat ng dumi. Pag pinandar nyo, isang bugso siya na iikot ulit sa system. Doon magkakameron ng data. Magkano pa change mo? Pagka-oil change po namin, ang labor namin 60. Kasama na po yung gear. Pagka po wala na coupon. Pero once naman po may coupon pa at kung may kailangan adjust at kailangan i-check, kasama po yung sa free coupon na 3. Check pa naman. Pero once na out na siya sa coupon, magde-depend na po dun sa kung ano man yung service labor na nakatalaga ng Hindi ko lang alam kung madala may father. Kasi madala. Pero hanggang nagagamit mo sir ngayon, para may change oil mo lang kahit isa. Bago ko umalis ulit. Na-accident kasi yung father kasi. Yun lang sa SLSU. Yung kumasakay yung kaya binigyan namin. Sa'yo nga sir, alam ba, biyahe ka, isiman ka. Tapos yung kapatid ko nga ganun din, bumili din ng motor. Ang ginawa niya, binayahin muna. Hindi ko na magamit. Tapos ngayon, hindi nakatambak na ulit, nangangalawak na. Yun lang yun. Ang garahe niya kasi may garahe naman siya, kaya lang may sasakyan. Ang motor niya, 2. Ang motor pa rin yung pulso natin. Napiyas. Hindi nangangalawak. Hindi naman napapagay, hindi naman Yan po. Muna tayo din sir. Yung gas, activation gas lang po, 1 liter lang. Pagka po, dagdagan nyo na lang. Basta